Binabantay ang invest na si 97W, bagamat nanatiling invest, low pressure area pa lamang ito. Pero kay Pag-asa, itinaas na nila ito ngayong araw, kaninang umaga, bilang tropical depression sa Lumi, na makapagdudulot pa ng mga malawakang ulan sa extreme Northern Luzon. Bagamat medyo maulap o gloomy, maaraw at mas maalinsangan naman ang umiiral sa halos buong Northern Luzon muna hanggang Southern Luzon na may mga ilang kaulapan ang iiral. Easterlies magpapatuloy ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa kabilang na ang Eastern Mindanao, at sa kanluran naman ay mga pag-ulan sa Palawan at west portions ng Visayas, bunsod naman ng equivalent trough, dulot pa rin ng accumulated easterlies sa silangan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:32 na ng umaga. Humid pa rin tayo o hot humid, pero magiging katamtaman ang lagay ng panahon natin sa Metro Manila. Makakaranas lang tayo ng medyo haze at maulap na panahon dahil pa rin sa umiiral na easterlies. At yung low pressure area nga po na binabantay natin na Invest 97W, kaninang umaga lamang, mga alas 8, dineclare ni Pag-asa na isa na itong tropical depression nga. Kaya nga nating inaasahan yan sa mga na-report ng mga nakaraan po. At tinawag na nga po ito sa pangalang Salome. At dahil po itinaas sa tropical depression pero nanatiling invest, low pressure area pa lamang ito dahil around 37 km/h pa lang ang hangin, kaya nanatiling invest pa rin ito sa aking tropical cyclone sector. So itinaas na ito by 10-minute average. So expected sa mga susunod na mga araw ay magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan o malawak ang ulan dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Despite na shallow low pressure area ito, magdadala pa rin yan ng malawakang ulan na diniscuss nga po natin ng mga nakaraang araw na analysis para dito kay 97W po. So magdadala po yan ng malawakang ulan sa mga susunod na araw. I-discuss natin maya-maya yung progress dyan habang lalapit dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. Sa ngayon, nalagay muna ng panahon na magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan at may mga localized thunderstorms pa rin ang iiral kagaya kahapon dahil po sa na-forecast nga po natin na magkakaroon nga po tayo ng localized thunderstorms bandang hapon, which is nangyari na nga po. So ngayong araw ay patuloy pa rin magkakaroon tayo ng ganong weather systems dahil nga po sa easterlies, kaya may mga pagkulog at pagkilat ang iiral. Base sa aking lightning detection, although konti, typically kalat-kalat ito sa may bandang Mindoro, sa may bandang Bicol region at eastern part ng Luzon. Asahan po ang mga ganyang senaryo na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na iiral. So sa thunderstorm advisory, nakataas po ang area ng Capiz kasama ng Antique ay magkakaroon daw ng 1 to 2 hours validity ng forecast na magkakaroon daw kayo ng mga localized thunderstorms pa rin dyan. And the rest ng Bicol region po, nakataas din po yan. Well, kasalukuyan nga po may mga pagkulog at pagkidlat ngayon dyan. So tuloy-tuloy lamang po ang ganyang klase ng pag-ulan. So importante po ang magdala ng payong dahil expected mga hindi inaasahang mga localized thunderstorms ngayong araw. Sa Metro Manila, well, automatic na po yan kasama na ang kapitbahay natin na Bulacan, Rizal hanggang Laguna na po yan at Cavite. So importante po ang payong mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds nga po umiiral ngayon dito. So makikita po natin sa CCTV snapshots ang medyo maaraw pero haze at gloomy ang paligid dito sa amin sa Caloocan. So nagkakaroon tayo ng mga medyo hot humid at maalinsang panahon pa rin despite na maulap So importante ang payong. At sa lowest temperature na initala na kay weather station kaninang 5:51 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. At halos maalinsangan kami, mataas ang aming air temperature kahapon, nakapagtala kami ng 34.2 degrees Celsius. Kahapon ito na tanghaling tapat at 12:27 PM. So ibig sabihin, mataas ang naging heat index sa amin, 47.5 degrees Celsius, ang graming init pandama na naitala namin sa Caloocan. Kaya nakaramdam tayo ng medyo pagpapuwis at mabagal na pagtuyo. So huwag masyadong
magpapawis po. The expected po, mataas ang ating outside humidity, na mataas ang ating air temperature, while kapag kaganyan po, malagkit-lagkit na alinsangan ang mararamdaman natin ngayong araw. So sa forecast naman ng heat index natin ngayong araw as of 9:19 AM sa aking weather station, nasa 40.9 degrees Celsius na po ang aming heat index sa Caloocan agad, na which is katulad naman o halos kapareho sa forecast na 40 degrees Celsius ang expected ngayong umaga. Pero papalo daw hanggang 43 degrees Celsius sa amin, na aabot ng 43 degrees Celsius starting ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. Pero manageable daw ang heat index sa amin base dito sa forecast ngayong araw. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, since almost moderate at fairly weather sa Northern Luzon, tingnan natin ang Ilocos region. 40 degrees Celsius ang forecast, pero papalo ito hanggang 46 degrees Celsius na grabing init pandama. So wag masyadong magpa-dehydrate. Starting ngayong umaga, dire-diretso, papalo ng 46, starting mamayang alas 2 ng hapon, ito magpipik sa 46 degrees Celsius daw ang grabing init. So wag masyadong magpa-dehydrate dahil mahirap magpatuyo kagad ng pawis. Sa Tugigaraw naman, sa Cagayan Valley ay 38 degrees Celsius, medyo manageable, pero papalo yan hanggang 43 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Santiago Isabela naman, nag-miss tayo ng click. Sana yung Santiago Isabela, ayun. So yun, sa Santiago Isabela, 38 degrees Celsius po, papalo rin ng 43 degrees Celsius, halos kapareho sa Tugigaraw ang magiging heat index sa inyo dyan. So wag din masyadong mag-dehydrate. At sa bahagi naman ng Pangasinan, 41 degrees Celsius po kayo, extreme caution ngayong 10 o'clock. At ang forecast, papalo daw ito hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa Central Luzon naman, sa Tarlac, ay 40 degrees Celsius daw ang inyong magiging heat index forecast at papalo ito hanggang 45 to 46 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So wag masyadong magpainit dahil magiging mataas ang inyong heat index sa loob ng 7 araw ayon dito sa forecast po ng ECMWF. At sa Batangas City naman, ang magiging heat index sa inyo dyan ay 40 degrees Celsius po at papalo ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So maalinsangan na rin sa inyo. Sa San Jose Occidental Mindoro naman ay mataas, 43 degrees Celsius po at papalo ng 45 degrees Celsius ngayong alas 11 ng umaga, kaya iwasan ang magbibilad masyado. Sa Puerto Princesa naman, dito medyo gloomy, kaya medyo mataas pa rin, 41 degrees Celsius at aabot ng 42 degrees Celsius ngayong alas 11 ng umaga. So despite na magkakaroon kayo ng maulap na panahon dyan, mukhang mataas pa rin ang inyong init pandama. Sa Visayas naman, sa Cebu, mataas din ang inyong heat index, although manageable, 39 degrees Celsius at pinakamataas na hanggang 41 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So hindi ganun katindi, pero manageable. Sa Davao naman, Davao region sa Mindanao, ay manageable din ang inyong heat index, although extreme caution pa rin, 37 degrees Celsius. So hindi naman ganun katindi ang inyong init pandama dyan. Malamang kasi ay may mga maulan na panahon kayo dyan na naka-forecast. Sa Zamboanga Peninsula, ganun din, mababa rin at walang 40 degrees Celsius ang aabutin ngayong araw daw base sa forecast. So mukhang manageable naman ang inyong init pandama sa maghapon. So ibig sabihin lamang nito, ang Luzon hanggang Visayas medyo mataas ang ating heat index po, lalo na sa dulo ng extreme Northern Luzon, kabilang na ang Central Luzon at Metro Manila sa medyo mas mataas ang ating hot humid. Ibig sabihin lamang malakas po ang easterly sa atin sa Luzon kumpara sa katimugang bahagi ng bansa. So wag masyadong magpa-dehydrate dahil malagkit-lagkit na alinsangan po ang mararanasan natin ngayong araw. Kung itatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours ang Davao City, Davao Airport, ang may pinakamataas na air temperature na 34.5 degrees Celsius in past 24 hours since kahapon. At sa lowest temperature sa Baguio, mukhang nadagdagan ang kanilang temperatura, tumaas ng bahagya, pumalo ng 18 degrees Celsius po ang pinakamababang temperatura sa kanila. At sa Inulan naman, ang Maasin ay nakaranas sila ng 25 mm na total rainfall na halos kapareho sa amin sa Caloocan na nakapagtala kami ng 21.9 mm na ulan dahil sa localized thunderstorms kahapon.
So, in 7 days, nakaka 42.3 millimeters po ang katumbas niyan, or total rainfall for October, 223.2 millimeters na po. Halos 33.7 millimeter na lamang para abutin namin ang October average rainfall na 256.9 millimeters ngayong buwan ng Oktubre. So, dahil 33.7 millimeter na lamang, maituturing na po na kapareho na ang average rainfall namin every October ng mga nakaraang taon po. So, hahabulin na lamang niya ang ganyang remainder para umeksak sa average rainfall. At normal naman ang ating space weather so far. Wala tayong gaanong problema. Well, natalakay na natin yan 3 and 4 days ago. Sa ating outside humidity, 75%. Katamtaman po. Tumaas ito ng 1% since last hour. Thunderstormy pa rin tayo at 1,007 hectopascals. Mabagal lang ang pagbaba nito since last hour. Take note po yan. At sa ating high tide and low tide status, pa-high tide pa lang po tayo. So, tingnan natin yung sea level kung aabutin ng 1 meter. Double check natin. Mukhang hindi naman po. So, mga 11:18 AM, pinakamataas na ang 0.6 meters na pinakamataas. Mga mamayang gabi pa po ito aabot ng 1 meter kinagabihan po. So, ibig sabihin ay hindi ganun kataas ang sea level natin ngayong umaga. So, mag-high tide man yan ngayong umaga, 0.6 lamang ang pinaka-highest nito. So, katamtaman lamang ang lalim o dagdag na lalim. Ingat na lamang sa medyo maalon. Double check natin gamit ang ating global assessment monitoring kung mataas ba ang swell ng dagat dahil sa matinding pag-alon kung sakali. So, sa significant wave height natin ay maalon po tayo. Yes, dahil malakas po yung trough dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So, umaabot po ng 1.25 meters po ang alon sa extreme Northern Luzon, lalo na sa paligid ng Batanes Group of Island, Cagayan, mapakanluran man ng Ilocos Region o mapasilangan ng Cagayan Valley, mataas po sa 1.25 meters ang taas ng alon natin. So, delikado po pumalaot ang mga malilit nating sasakyang pandagat. At sa loob ng 48 oras ay lalakas na po kasi ang northeasterly surface wind po sa hilaga. Yan, lumalakas na rin po kasi ang ating amihan, manggagaling na po ng Taiwan. Ay lumalakas po ang trade wind na ngayon sa northeast zone. So, dahil lumalakas po yung hangin dyan at sinabayan pa tayo ni Bagyong Salome na tinawag na ni Pag-asa bilang Salome, mapapalakas po ang alon natin dyan sa extreme Northern Luzon at magpapang-abot yan dito sa silangan at kanlurang bahagi ng Northern Luzon. At may portions umaabot pa nga dyan sa may bandang buong kanluran ng Luzon at Southern Luzon hanggang dito sa may bandang Bicol region in 48 hours. So, delikada po sa mga maliliit na bangka ang pumalaot ng ganyan kadelikado ang alon po. At sabay pa ng gale force winds. Malakas na po ang northeasterly wind. Pinalakas pa nito ni 97W nga po. Kaya dahil sa pinalakas pa niyang lalo, dahil nagkaroon siya ng convection, lumakas po ang inflow ngayon ng high pressure area sa itaas na magbubunsod niya ng mas improved flow ng northeasterly surface wind flow. Tuluyan itong mapapalakas ang hatak sa amihan hanggang sa mga susunod na linggo po. Again, hindi pa natin masyado ramdam ang amihan sa Luzon pero dahil sa dadaan itong si Salome dito sa may bandang hilagang kanluran, asahan natin na medyo mararamdaman natin ang hatak sa amihan dito sa may bandang northern Taiwan. Mahahatak niya yan, so makakaramdam tayo malamang ng malamig na simoy ng hangin dyan sa may bandang dulo ng northern Luzon, sa may bandang Ilocos Region, sa bandang Benguet o La Union hanggang Batanes Group of Islands. So, asahan ang maginaw kasabay ng maulan na panahon. So, be prepared na lamang sa inyong mga makakapal na jacket sa darating na weekend po. So, be ready mga folks. At mataas po yung ating alon. Maliban na lamang sa beba ng Mindanao ay medyo moderate naman ang alon dyan. Ingat na lamang sa gale force winds. Samantala sa ating almanak, so may katanghaling araw kaninang 5:49 AM at lulubog po ito mamayang 5:32 PM. At nanatiling waxing crescent pa rin po tayo, new moon pa rin po tayo So, zero illuminated pa rin. So, wala tayong maire-report ngayon. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes. Patuloy tayong magiging maulap sa maghapon at may mga localized thunderstorms na iiral kagaya kahapon na may 55 to 60% chance of rain ngayong araw. Bukas ng Huwebes, ganun din ang mangyayari kapareho ngayong araw.
pero mas mababa daw ang chance ng pag-ulan, 16 to 20% chance of rain. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 32 degrees Celsius and lowest na pressure expected 25 to 26 degrees Celsius. Sa local weather advisory, ito nga po, namataan na nga po nila, although kaninang madaling araw pa ito, very late na, namataan nila ang sentro ni 97W sa layong 370 km north-northeast of 8 Bayat, Batanes, which is halos ganyan din ang layo niya noong nag-report tayo kahapon, di ba? North-northeast of 8 Bayat, Batanes, kasabay yan ng Intertropical Convergence Zone, yung surface trap nga po dito sa Mindanao. Miral din. Kaya hindi nga lang organized pa yung ITCC na binanggit na natin last week ago. Magkakaroon ng significant na mga surface trap dyan dahil nga po sa unti-unting pagtaas ng temperatura sa bandang lower equator o lower hemisphere, magbubunsod dyan ng mga sunod-sunod po na Coriolis at surface trap. Siyempre, asahan na natin ang Intertropical Convergence Zone. Hindi pa nga lang organized sa ngayon. Yan po yung ating analysis at diretso agad tayo sa satellite imagery. At sa ating satellite imagery na ginagamit, makikita natin halos katamtaman at ilang kaulapan lamang ang iiral sa buong Nodo Luzon. Asahan natin at hot humid na panahon dahil sa easterlies at iiral po ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa mga afternoon rain showers natin sa iba't ibang bahagi ng buong Cagayan Valley at sa may bandang kaluran halos maalinsangan ng panahon natin sa buong Ilocos Region hanggang La Union at Pangasinan at Central Luzon. So, matik na po yan, kabilang na ang Bulacan at Metro Manila at Calabarzon ay makakaranas tayo ng gloomy pa rin na panahon, bagamat moderate ang ating katamtaman ang panahon. Sa maghapon, expected ang mga localized thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi nga po ng Luzon dahil nga po sa patuloy na easterlies at ganun din sa parte ng Bicol Region o buong Southern Luzon, maulap o medyo maulap ang ating aasahan. Asahan din ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Wala pa namang heavy rain potential ang umiiral ngayon pero expected ang forecast ng isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon po. Lalo na mga bandang hapon po yan pag bumaba ng bahagi ang temperatura. At buong bahagi nga po ng South Luzon except sa may bandang Palawan makakaranas ng mga ilang moderate to heavy rain showers po. Dahil sa surface trap na umiiral na naman extending dito sa may bandang Mindanao, sa southern part ng Mindanao po. Which is 1 week ago, binanggit na natin yan ay sa unang nitong third week uli ng October ay medyo magpaparamdam uli yung mga Coriolis at surface trap. Asahan din ang mga Intertropical Convergence Zone development dyan. Sa ngayon, makikita natin hindi naman organized pa masyado ang ITCZ pero sunod-sunod na po yung trough dito sa may bandang kaluran ng Palawan or kanluran ng Visayas at southern part ng Mindanao. Kaya asahan ang kanlurang bahagi nga po ng Visayas mula Panay Island at Negros Region at Cebu, makakaranas po kayo ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers lalo sa katimugang bahagi ng Negros Region mula dito sa may bandang Tanhay, Bayawan at Dumaguete. Sa Cebu naman ang katimugang bahagi ng Karkar pababa ng Oslob. Siyempre damay ang Siquijor at sa Bohol naman dito sa bandang kanluran po ng Tibugon, Carmen, ayan, Butuan, Bilar hanggang Tagbilaran. Yan, magiging maulap at kalat-kalat din po ang pag-ulan ninyo dyan. Dahil nagtatabas po dito ngayon ang easterlies. Ayan po, yung daloy ng easterlies. Mapapansin nyo po yung hangin ng easterlies dito. Mas mainit po ang hangin niya. Kaya medyo sumasalubong dito sa may bandang Mindoro, pagitan ng Mindoro, Panay Island, Negros hanggang Cebu ang pagitan ng mainit at malamig na hangin na nagbubunsod po ng surface trap dito sa bandang kalduran po na magdadala po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So ingat po lalo na sa Palawan moderate to heavy rain showers po tayo dyan. Dahil kung i-double check natin ang heavy rain potential, malawakan na heavy rain po ang kasalukuyan na iiral dyan sa buong Palawan lalo na sa Puerto Princesa hanggang dito niyan sa bahagi ng Rojas, San Vicente, pababa ng Sofronio Espanola o Brooks Point at Batarasa. So within 24 hours po yan at the rest naman ng silangan ng Visayas ay katamtaman at fairly weather tayo. Partly cloudy lamang ang iiral. So ang forecast ng mga localized thunderstorms sa hapon ay nakataas sa 60% chance. So importante po ang payo bukod sa tinding sikat ng araw ay doon din sa biglaang buhos ng ulan sa hapon. Ganon din sa buong Northern Leyte,
na magkakaroon ng moderate at fairly weather na panahon. Sa Mindanao naman, ang buong Northern Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula, well, dahil nga po sa surface trough nga po, ITCC, magkakaroon tayo ng mga malawakang pag-ulan ngayon sa Zamboanga del Norte, mula yan sa bandang Dabitan, dire-diretso hanggang sa isla na yan ng Basilan at Ulusulu. Maulap na rin ang umiira sa Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur, kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral. And most of Northern Mindanao nga po, binanggit na natin, mula dyan sa hilagang bahagi ng Marawi o Osamis, Cagayan de Oro hanggang Butuan na po yan sa Agusan del Norte. At Surigao region, magiging moderate to heavy rain showers po kayo. Kalat-kalat po to, very scattered, lalo na sa buong Surigao region. At mula dyan sa bahagi ng Caraga or Agusan del Sur, hanggang Davao de Oro, magiging maulap pa rin tayo sa silangang bahagi ng Mindanao. Kalat-kalat na may mga localized thunderstorms ang iiral. So, ang ilang bahagi ng Davao region magiging maulap at kalat-kalat din ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral. Ganon din sa buong bahagi ng Cotabato o South Cotabato and the rest ng Barm area po o Soxadien din. So, importante ang payong dahil po sa mas magiging maulan po kayo sa Mindanao ngayon dahil sa umiiral na surface trough or embedded intertropical convergence zone na bagamat medyo disorganized pero yung development ng trough nito ay malawak na po na nagpapang-abot sa inyo sa halos buong Mindanao. So most probably medyo mas katamtaman tayo sa Luzon hanggang South de Luzon at eastern part ng Visayas. And the rest, makakaranas tayo ng mas madalas na mga localized thunderstorms na may mga moderate to heavy rain showers. So puro mga forecast lamang na magiging pag-ulan sa buong North Luzon at South Luzon, epekto ng easterlies po. Then malayo pa naman yung range nitong C97W. So hindi pa natin masyado ramdam ang trough nitong C97W o Salome na tinawag na tropical depression ni Pag-asa. So within 48-hour period pa lamang siguro natin mararamdaman yung C97W sa extreme North Luzon. At mula sa ating rain forecast at mean sea level pressure forecast, mula 8 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon, base rito sa data feed ni ECMWF, magiging mas maulan po ang katimugang bahagi ng bansa. Binanggit na natin sa halos kanluran ng Visayas at Mindanao. Ayan, kalat-kalat po magiging pag-ulan natin dyan. At ilang bahagi nga po ng Zamboanga at northern part ng Mindanao at eastern Mindanao po. Ingat sa mga potential po na pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil complete climate na po tayo, so dahil po sa umiilan lang yan, malamang ay baka this starting weekend po, this coming weekend na po ay totally ay tapos na ang ating analysis for transitioning from habagat to amihan season. So pagdating po ng weekend po ay base sa ating analysis ay or dito sa inyong lingkod ay maituturing na natin na tapos na ang transition ng habagat to amihan season. So maituturing na nating amihan season na po tayo. Yan. So yun na po ang masasabi natin. Although magkakaroon lang ng gap, delay ang effect ng amihan sa atin sa Luzon dahil nasa may bandang northern Taiwan pa nga po ito. Hindi pa totally lumalawak ang high pressure area sa itaas. Pero unti-unti bumababa na po yan sa mga susunod na mga araw po ha. So yun lamang po at makikita natin ang epekto ng trough sa bandang silangang bahagi ng bansa na mas nararamdaman na ngayon ang madalas na mataas na average of rainfall po. Yun, nabanggitan natin kabilang na ang west portions ng Visayas at ilang bahagi nga po sa may Mindanao. So madalas medyo mga bandang katimugan tayo makakaranas ng kalat-kalat pag-ulan. Base na rin dito. Pagdating naman mamayang alas 2 ng hapon, so bandang alas 2 po ng hapon po ito, oras sa Pilipinas, makikita po natin ay magiging kalat-kalat pa rin ang pag-ulan kabilang na ang Palawan at Mindanao area. Yan, dahil nga po sa surface trough or intertropical convergence zone na disorganized. Yan po. Ito po yung pinaka-ITCC, nasa baba pa talaga, bandang Indonesian Peninsula. Yan, ito yung pinaka-ridge ng intertropical convergence zone. Ito, surface trough ito, so considering ITCC pero disorganized. Yan. ITCC yan pero disorganized, kaya surface trough pa lamang ang natatawag natin dyan. Pero malinaw po na may dala pong malawakang pag-ulan yan sa buong Palawan at ilang bahagi nga po ng Davao Region. Ingat po, lalo na ng mga taga-Sorsogon. Ingat po sa posibleng pagbaha dahil asahan magiging mas madalas na po ang inyong pag-ulan yan, lalo na pagpasok na ng month of November. Magiging mas madalas na po mga pag-ulan ninyo dyan dahil yung fourth quadrant ay magiging mataas na
ang average rainfall na natalakay na natin since nung katapusan pa ng September. Kung babalikan nyo po yung report natin regarding sa pagpapalit po ng klima. So ganun po, magiging maulan po, heavy rain showers ang halos ilang bahagi ng Davao region, lalo na sa may bandang Davao Occidental, yan. At Sogshagen, Barm, magkakaroon tayo ng mga moderate to heavy rains dito rin sa Palawan at ilang bahagi ng Eastern Mindanao po ngayong hapon po. Mula Luzon hanggang South Luzon, medyo isolated lamang ang magiging pag-ulan natin. So probably localized thunderstorms na bigla ang buhos, then bigla rin itong titigil. So ganun po ang mangyayari. At mula naman mamayang alas 8 ng gabi onwards, ay magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms lalo na sa Northern Luzon. Ayan, medyo magiging maulan po ang ilang bahagi ng Mountain Province, Pagitan, or Apayao. So magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers yan o localized thunderstorms. Ganun din sa parte ng Zambales, Bulacan, isolated din sa Metro Manila pero maliit ang tsansa. At patuloy na magiging maulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao mamayang alas 8 daw ng gabi onward. So sa mga umuwi pa lang sa mga oras na yan, expected po na magkakaroon pa rin tayo ng tuloy-tuloy na bigla ang buhos ng ulan o scattered rain showers sa gabi hanggang madaling araw. Kung sakali lang umextend, ay prepare na lamang po sa inyong payong at ingat sa posible pa ring pagbaha, lalo na sa binanggit natin sa kanluran ng Mindanao area or sakop ng buong Barm at Sorsogon area. Ingat na lamang po mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. So itong si Fengshen, aktibo pa rin siya at nakapaghanda na po o nabalitaan ko sa Vietnam. Handang-handa na po yung mga Vietnamese natin dyan dahil nakikita ko pinag-uusapan na nila ito sa kanilang mga Facebook page. Hindi ko nga lang maintindihan yung salita. So Vietnamese po sila. So yung mga kababayan natin na OFW dyan, be ready po dahil masungit na po ang inyong panahon dyan sa paligid ng karagatan ng Vietnam. Ganon din sa may bandang China, sa may Hainan, mas ramdam ninyo ang mabagsik na ulan dahil yung upper quadrant ng ulan ay concentrated sa may bandang Hainan. So ready na lamang po mga folks at mag-iingat. Samantala, yung low pressure area na binabantayan natin ngayon na invest pa lamang sa aking tropical cyclone sector as of 11 o'clock AM. Unang-una ay namataan na ngayon ang sentro nito as of 11 o'clock. Yan, kung mabasahan natin sa Itbayat, Batanes, ang layo niya mula Itbayat ay 244 km, north-northeast ito ng Itbayat, Batanes as of 11 o'clock AM. Maximum sustained wind in 1 minute average 37 km per hour at bugsong umaabot ng 48 km per hour. So sa 10-minute average si Pag-asa at GMA, isa na itong tropical depression. Kaya tinawag na nila ito sa pangalang Salome na. Tinawag na nila Salome. So, yun po ang computation dyan. Kapag ang 1 minute po umaabot ng 37 km per hour or yung 10-minute average 33 km per hour, ay i-compute nyo lamang yan ng 10-minute average sa 8-hour period natin, yung advanced 8 hours natin, yung 10-minute, and then i-integrate nyo yung gagamitan niyo ng integration computation ng 10-minute average, lalabas po dyan nasa around 40 o 50 km per hour po ang magiging minimum wind speed natin in 10-minute average kay Pag-asa. Hindi na natin nilalagay dito dahil ang sinusundan ko nga po rito sa akin tropical cyclone ay ang 1 minute average dito. So pag kinumpute kasi yan ng 10-minute average, nasusunod lamang yan sa 1 minute average dito. So hindi na natin muna nilalagay yung kay Pag-asa. Pinag-iisipan ko pa kung isasama ko dahil mukhang nakakalito na masyado kung ilalagay natin dyan. So aaralin pa natin kung isasama natin. Sa ngayon, yun po ang lalabas niyan, kaya itinataas agad ni JMA at ni Pag-asa bilang tropical depression na agad. Tinawag na nga po sa local name na Salome. So at mula sa akin tropical cyclone sector, indicated high chance na ito na maging isang aktibong low pressure area. Pero kung titingnan natin sa forecast and symbols na natiling mababa sa 10-minute average po. So dahil po sa ating tropical cyclone sector ay positive na mataas na o high chances daw ito na maging isang aktibong low pressure area at kumikilos ito pa sa southwest ngayon sa bilis na 6 km an hour. So ang lumalabas na forecast and symbol niyan ay paganito. Yan. So makikita natin ay mukhang dadaanan nito ang Batanes Group of Islands at Babuyan Islands at magdadala ito ng malawakang pag-ulan
sa mga susunod na araw dito sa bahagi nga po ng northern o extreme Northern Luzon, lalo na sa baba ng Ilocos region, pababa ng Pangasinan po. So, depende sa magiging quadrant niyan, ay magkakaroon tayo ng mga malawakang pag-ulan dyan, probably this weekend po. Double check natin yung forecast niyan. Yan, habang sasabay ito sa direksyon ni dating bagyong Ramil. Yan, na may international name na Feng Shen. So, sasabay yan sa direksyon niyan. Kasi nga po, hindi na niya kakayanin pumunta pa rito dahil mataas po ang high pressure area dyan sa paligid na yan ng Northern Taiwan or bandang China o pagitan ng Japan. Malakas na po yung high pressure area dyan dahil umiiral na po yung ating amihan. So, since wala pang initial forecast pa po, so mag-update tayo sa Facebook page para sa forecast track niya kung anong araw ito dalapit sa bayban ng Batanes Group of Island. Pero inanalyze natin, ina-expect nga po natin this coming weekend magdadala yan ng malawakang pag-ulan dyan sa extreme Northern Luzon, lalo na sa bandang Kanluran po. So, just in case po, yan po yung magiging analysis niya. Ito na po yung pinaka-floater niya. So, hindi pa po ganun ka-improve yung upward low, pero yung low level convection ay nag-i-improve na po dahil nga po sa yung salubong ng easterlies dito. Ayan, nagkakaroon ng swaying at malakas na shear dito sa bahagi ng Hilaga na kung saan ay sumasabay ang malamig na hangin. So, naitutulak siya pababa. Ayan o. Nagkakaroon tuloy ng jet stream dito, kaya ang resulta kumikilos patuloy patimog Kanluran itong si 97W. So makikita nyo po yung pattern, yung steering environment pagdating dito ay bumabalandra pababa patimog Kanluran. Kasi talagang may high pressure area dyan sa Hilaga, sa taas malakas yung high pressure area. So sa pinaka spaghettios model o tropical cyclone intensity forecast natin, ito yung ngayong araw at sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras ay nakataas na siya sa tropical depression. So malinaw na ito, naaabot sa tropical depression category. Yan. At wala pa o maliit pa ang chance niya na umabot sa pagiging tropical storm category. So hanggang tropical depression category pa lamang, around 58 kilometers per hour. So within or next 24 hours po ito. So malamang ngayong araw magiging tropical depression siya hanggang sa susunod siguro na 24 oras. Pero yung aabot sa tropical storm category na natiling maliit ang tsansa pa niya sa ngayon. Yan. So hanggang tropical depression pa lamang ang nakikitaan natin sa ngayon ang ilalakas ni 97W. So dahil po dyan ay magdadala yan ng malawakang pag-ulan sa mga susunod na araw. Ngayon, ano ba ang possible exact date na tatawirin itong si 97W or Salomena na itinaas ni Pag-asa? Mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, unahin muna natin yung mga computer models o iba't ibang mga computer models mula kay GFS. Pakita natin patimog Kanluran ng kilos nito pero halos trough lamang ang umiiral dito. At yung embedded ITCC, nagkakaroon ng mga surface trough dito. Yan, nagkakaroon ng medyo mga low pressure area. Hindi nga lang siya nagtutuloy kaya napaka-unpredictable pa ng forecast dito sa may banang silangan ng Mindanao kung magkakaroon tayo ng mga panibagong low pressure area dyan. So, since nakalipas na po ang 3 days na wala tayong bagyo, so pasok na po tayo sa may posibilidad na may bagyo na mabubuo sa susunod na mga 3 araw or within 3 days. Tingnan po natin. Mula kay SMWF Tropical Wave lang din na nakikitaan, embedded ng ITCC sa katimugang bahagi ng Mindanao. Pero yung epekto ni 97W halos shallow trough lamang ito, pero nagkaroon ito ng low pressure area, kaso shallow trough. So malinaw nakikilos dito pa southwest, ayan dadaan dito. So malinaw na isa na rin itong shallow low pressure area. Naglalaro nga lang sa medyo mataas ang kanyang atmospheric pressure. Yan. Pero sasabay siya sa direksyon ni Ramil dahil nga po ay malakas po yung high pressure area sa itaas. Ito yung shear line. Ito po yung shear line. Ito po yung malakas na high pressure area na itutulak ng high pressure ridge dito na hangin. At since nahahatak ni dating bagyong Ramil yung trough, sumasabay tuloy itong C97W. At ito naman yung easterlies. So nagkakaroon ng medyo shear line dito sa pagitan na ito. Kaya makikita ninyo sa simulation ng SMWF, umiiral tuloy ang shear line dyan sa pagitan ng northern part ng Taiwan hanggang dito sa extension ng Vietnam. Yung pinaka shear line. Hindi pa masyado umaabot sa Luzon kaya wala pa tayong nararamdaman na hanging amihan masyado.
Pero anytime this week nga po or next week, since nitong katapusan nga po ng buwan, ay maituturing na nating pagtatapos na o tapos na ang transitioning ng habagat to amihan season. So tag-amihan na tayo pagpasok po ng linggo. Yan, mga bandang linggo po. Pasok na tayo sa amihan season. Yan ay unofficial lamang sa inyong lingkod ha. Hintayin nyo na lamang yung pinaka-official na idedeklara mismo ni Pag-asa kung anong araw niya idedeklara na tag-amihan season na tayo. So si bahala na po si Pag-asa mag-declare yan. Pero basta pagpasok po ng linggo, October 26, expected tapos na po ang transition. Ay pasok na tayo sa amihan season. So siguro magkakaroon lang ng ilang monsoon break siguro o yung pinaka seasonal break bago pumasok ang amihan sa buong Nodo Luzon po. Mararamdaman pa naman yan sa may bandang Ilocos Norte po or Batanes Group of Island ang pinaka malamig na hangin ng northeasterlies. Hindi pa natin ramdam sa Metro Manila po. Pero as time goes by po, unti-unti bababa na yan habang lumalakas po yung high pressure area dito sa Northern Hemisphere. Maliwanag po yan mga folks. Yan yung track ni 97W ayon kay ECMWF. So positive siya na shallow low pressure area. Kay NAPGEM naman ay halos hindi identified. Trough lamang kay NAPGEM itong si 97W. Pero malawak po yung ITZZ dito sa mga ng south of Mindanao. Ayan. So malawakan na bag-ulan. Nagkakaroon ng mga ilang Coriolis. So very erratic din ang forecast nila. So kung magbabasehan natin kay European model ay malinaw na ITCC tayo at yung shallow low pressure area na si 97W nakikilos pati Kanluran. So magdadala yan ng pag-ulan sa Northern Luzon po, extreme Northern Luzon. Wala naman sa ating global spectral model, makikita natin ay napakalawak yung kanyang circulation dito, nagkakaroon ng ilang Coriolis. Pero dahil malakas nga po yung vertical wind shear dito sa Timog Silangan ay hindi natutuloy yung mga trough dito. Malakas na masyado at ipit na yung easterlies dito dahil lumalakas na nga po yung northeasterlies surface wind flow dito sa itaas. Ayan o. Ito yung shear line, no? Kitang-kita yung shear line, no? Ayan, no? Yan, ipopos natin yung extension ng shear line. Ayan, ito po yung shear line. So, mataas. Kitang-kita na natin sa pinaka-satellite imagery. Yan, pati din sa mga forecast po. Malakas na po yung northeasterly surface wind flow niyan. Tapos, pinalakas pa ng mga low pressure area at bagyo. Yan po yung analysis at wala tayong nakikitaan so far dito sa silangan ng bansa na may namubuong another low pressure area. Sa mean sea level pressure, makikita natin mataas po yung high pressure area nga po dito sa north of Taiwan. Kaya nagkakaroon na ng shear line dyan sa pagitan na yan ng north of Taiwan. Malamig na ang simoy ng hangin dyan sa paligid ng Eastern China at Japan. Ramdam na nila yung ginaw dyan. Ramdam na nila din dito sa bandang Taiwan. Sa extreme Northern Luzon, medyo hindi pa. Nangunguna pa rin yung medyo easterlies dito sa pagitan. So, napaka-critical o napaka-alanganin na ng daloy ng northeasterly surface wind flow po. So, talagang patapos na talaga ang transition. Yan. So, tatapusin na lamang siguro na dumaan yung dalawang low pressure area na yan ay tuluyan na sigurong bumaba itong northeasterly surface wind flow which is idedeklara nga ni Pag-asa as official amihan season na. At nakita natin may mga mabababang Coriolis dito pero hindi nagkakaroon ng circulation. However, sa ating tropical cyclone strike probability, may mga ilang trough dito na namamataan although 5 to 10% ang effectivity nito. Which is, na-post natin yan sa Facebook page na medyo mayroong convergence tayong namamataan dito. Dito sa south of Guam. Ayan. Pero sabi ko nga po, mataas pa ang chance niya na ma-dissolve anytime dahil sa influence ng shear or environmental steering dito sa Timog Silangan niya. Kaya maaring ma-dissolve din kagad yan at magme-maintain na lamang siya as a pest trap embedded ng intertropical convergence zone. Ayan o, ITCZ na rin dito. Pero mataas ang kanyang strike probability, 5 to 10%. Kaya nagkakaroon na malawak ang pag-ulan ngayon sa may bandang Palawan, di ba? At west portion sa Visayas at Mindanao. Dahil po dito sa pest trap na ito. Ganon din yung convergence na minamataan natin dito sa timog bahagi ng Guam. Yan. So, hindi pa rin talaga natin masasabi na yan ay magkakaroon ng complete LLC sa ngayon. Kaya posible pa itong ma-diffused o ma-dissolve anytime. Ito po yung C97W, mataas na 80%. So, highly positive na isa na itong disturbance
or possible active low pressure area. Kung hindi man siya ma-maintain as shallow low pressure area, aktibo na itong makakapag-effect dito sa bandang northern part ng Luzon po. Sasabayan sa direksyon ni dating Bagyong Ramil. So malinaw naman po na magdadala yan ng masamang panahon sa northern Luzon. However, itong sa may bandang south of Guam nga ay nanatiling napaka-erratic at mababa pa ang tsansa. So yun lang po pinaka-analysis natin sa ngayon mga folks, at hintay na lamang natin kung yung binabantay natin dito sa may bandang katimugang parte ng Guam ay magkakaroon ng improve pa or magkaroon pa ng organized development. Dahil malayo pa naman yan sa silangan ng Mindanao sa labas ng PAR. Sa ulat Tindol, mukhang medyo kalmado na ang mga tectonic plates natin. Mula kahapon, wala na tayong masyadong nadidetect na malakas-lakas na mga aftershocks. So although may mga maliliit ang aftershocks pa rin, malapit sa epicenter, dyan sa may bandang Bogo, Cebu, at ilang bahagi ng Surigao region at bandang Davao Oriental. At least hindi na sa ngayon ha, hindi pa naman ganun kalakasan na ang mga aftershocks. Wala na masyadong nadidetect ang aking seismograph in past 24 hours. Malinis po yung ating seismograph ngayon. Wala tayong masyadong nakikitaan na malakas-lakas na pagyayanig. Pero kung titingnan natin sa short period seismograms na data feed ni PBOX, merong naitalang panibagong bago ito na lindol dyan sa may bandang Mapanas, Northern Samar, northeast ito ng Mapanas, Northern Samar. Naganap 1:52 AM na madaling araw, magnitude 4.2 po ito na may epicenter depth of 36 km. So dito yan sa karagatan ng Mapanas. Mapapansin natin ay karugtong yan ng Philippine plate o yung subduction plate pa rin. Karugtong pa rin yan dito. So mapapansin natin ay gumagalaw-galaw na po o nag-extend na po yung paggalaw ng mga subduction plate natin dito sa Philippine Sea Plate ha. Ayan mapapansin niyo po yung mga pagyinig, mayroon na dyan. At dito nga lang kaninang madaling araw sa Mapanas. Ayan. Ito bandang nung isang araw po ito. Palatag, Northern Samar naman. So gumagalaw na rin yung subduction plates dyan. So medyo alisto po tayo sa bandang Bicol region at Eastern Visayas. Medyo gumagalaw-galaw na naman yan. At so far, wala naman sa bandang Northern Luzon na mga ilang aftershocks pa. Walang latest. Sa bandang Bogo, Cebu naman, ay double check natin yung cluster 84. So, tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. Sa may bandang Surigao del Norte, 45. So, another 45 aftershocks. Sa paligid naman ng Surigao del Sur, 36. At sa may bandang paligid ng Manay, Davao Oriental, total of 61. So, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks ha. So, alisto po mga folks at mag-iingat pa rin tayo. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks at kitang-kita naman sa mga latest input ng data feed ni PBOX. Ayun, ang dami kagad. Yan. May mga iba lang sa area pero malapit pa rin yan sa Manay. Yan. Surigao del Norte, Bogo, Cebu na naman, yan. General Luna, yan. Papapansin natin sa paligid pa rin na mga malalakas tayong lindol ang tuloy-tuloy na aftershocks po. At meron tayong isang magnitude 4+. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake kung ilan na po. Since nakaka more than 3,000 na po tayo na lindol sa bansa ngayong month of October. So, tingnan natin yung month of October, kung ilan na ang nagdagdagan sa mahigit 3,000 total earthquakes natin. So, nasa total of 3,177 earthquakes na po tayo. 3,027 dito is magnitude 2.0 pataas. Ang daming mga maliliit na mga aftershocks, no? Magnitude 2 pataas. 3,027 na po. 131 na po sa magnitude 4.0. 15 sa magnitude 5, 3 sa magnitude 6 plus at isang magnitude 7.0 plus. So yun yung huling pinakamalakas natin na naitala, 7.4. At mapapansin natin ang cluster sa bandang Bogo, Cebu, sa paligid ng Bogo, Cebu. Kung kukunin natin yung cluster, so sa paligid ng Bogo, Cebu, 1,496 na po. Ang dami. Pinakamarami pa rin sa Bogo, Cebu. Sa bandang naman, Surigao del Norte, 165. 165 po yung cluster.
Dito naman sa Surigao del Sur, 108 cluster. At sa may bandang paligid ng Manay ay nasa 665, pero kung isasama na natin yung extension niya, nasa total of 756 aftershocks na po. 756 cluster. So ang dami. Yan, 171 dito sa Surigao del Norte, 51 sa 181 sa Surigao del Norte, 131 sa Surigao del Sur, 1,642 naman sa paligid ng Bogo, Cebu. Yan, yun yung pinaka-precise na cluster. So, tuloy-tuloy pa rin po mga aftershocks, kaya mag-iingat pa rin tayo dyan sa area na yan, na kung saan ay marami pa rin ang tuloy-tuloy na aftershocks. Yan, dito naman sa bandang Ilocos Norte, nadagdagan din tayo. So, nasa 51 after clustered earthquake na tayo. Sa bandang paligid ng Zambales, 10, Pangasinan 14, at sa paligid po ng Batangas at Occidental Mindoro, total of 53 clustered earthquakes na tayo. So mapapansin nyo po yung ating Manila Plate at Philippine Eastern Plate. Dito yung Eastern Philippine Sea Plate ay tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw. So maging alisto pa rin po tayo mga folks. Kaya nasa more than 3,000 na tayo, to be exact 3,177. Sa atin namang annual earthquake frequency by magnitude natin, nakakatotal of 17,698 na po tayo. Kasama na dyan ang magnitude 1.0 pataas. At halos abutin na niya ang total earthquake last year na 18,149. Ilan na lamang para maungusan niya ito. So totally masasabi na natin ay ngayong taon na ang may pinakamaraming lindol na itala sa nakalipas na 8 taon o 7 taon. Sa nakalipas sa 7 taon ay this year po ang pinakamataas na dami ng lindol. Ibig sabihin lamang po parami pa ang mga lindol natin habang lumilipas ang mga taon. Yun lamang ang masasabi natin dito mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, October 22, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pilipinas.com
bimoweather.com para sa babang detalye. Gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. At since asahan lang natin na medyo hot humid tayo despite na gloomy at overcast at maulap ang ating panahon ha. Expected uli ang mga localized thunderstorms, so mag-iingat pa rin po tayo mga folks at magdala ng payong. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.